Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bilang tugon sa mga panawagan sa pamahalaan na mag-invest pa sa pag-upgrade sa digital connectivity ng bansa, inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16.1 billion pesos na budget para sa infra flagship projects ng bansa, kabilang ang National Broadband Program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon sa website ng NEDA, ang inaprubahang pondo ay ilalaan para sa Philippine Digital Infrastructure Project o PDIP, kabilang ang adjustment cost para sa parameters ng siyam na iba pang isinasagawang government projects. Ayon kay NEDA Chief Arsenio Balisacan, ang pag-aproba sa budgetary allotment para sa broadband program ng DICT ay magpapabilis sa pag-upgrade sa broadband connectivity, partikular sa geographically isolated and disadvantaged areas o remote barangays sa bansa. Ang pagpapalakas sa cybersecurity ay bahagi rin ng layunin ng malaking digital infra project allocation. Pangunahing layunin ng 16.1 billion pesos na PDIP funds na tustusan sa pamagitan ng official development assistance mula sa World Bank na palakasin ang broadband connectivity ng bansa at magdala ng high-speed internet links hanggang sa mga remote area. Layunin din ito na palawakin ang vital digital infrastructure ng bansa upang pag-ugnayin ang digital divide sa mga individual, kabahayan at negosyo, pasiglahin ang private sector investments at palakasin ang kapasidad para sa cybersecurity at sa pagprotekta ng critical information infrastructure. Noong nakaraang linggo, nanawagan ng World Bank sa pamahalaan ng Pilipinas na dagdagan ang investment sa broadband infrastructure dahil ang bansa ay patuloy na napag-iiwanan ng Asian neighbors nito pagdating sa internet speed, affordability at access na lumikha ng hindi pantay na landscape para sa digital participation. Ang proyekto na nakaangkla sa National Broadband Program, isang flagship initiative ng DICT, ay kinasasangkutan ng konstruksyon ng isang public broadband infrastructure network sa buong archipelago. Ang network na ito ay binubuo ng 5 major components: backbone network, middle mile network, access network, network security at project management support. Bukod sa PDIP, inaprubahan din ng board ang adjustment sa iba't ibang isinasagawang infrastructure projects na may kaugnayan sa pagpapalakas ng internet connectivity. Ang mga pagbabago ay kinabibilangan ng project scope, cost, pagpapalawig ng implementation period at loan validity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Department of Agriculture o DA na tuloy na ngayong linggo ang opisyal na pag-arangkada ng Project 29 sa Kadiwa Centers. Nitong Lunes, nagkaroon ng espesyal na pagpupulong ang mga opisyal ng DA sa punguna ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. upang plantsahin na ang pinal na panuntunan sa programa. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, asahan na ang mas pinaganda na kadiwa sa ilalim ng programa at malawakang bentahan ng 29 na piso kada kilong bigas dahil hindi lamang sa Metro Manila aarangkada ang programa kung hindi pati sa ibang lugar sa labas ng National Capital Region. Dagdag pa ni Assistant Secretary de Mesa, hindi lamang bigas ang maisasama sa Project 29 kung hindi maging ang iba pang agri-fishery products. Kasama naman ngayon sa isinasapinal ng DA ang mga ipatutupad na adjustment sa bentahan para mas mapadali sa bawat sektor ang pagbili sa Kadiwa Centers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, iminungkahi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtatakda ng interim price cap para sa reserve market ng kuryente sa 19 na piso kada kilowatt hour. Ito ay ayon sa ERC matapos ibasura nito ang planong pagpapatupad ng temporary price cap ng Department of Energy o DOE sa 32 piso kada kilowatt hour. Ayon sa ERC, lubhang napakamahal nito at tiyak na magiging dagdag pasanin sa mga consumer ng kuryente. Giit ng ERC, layon ng kanilang mungkahi na magtakda ng katanggap-tanggap na presyuhan ng kuryente para sa mga consumer at maiwasan ang tinatawag na windfall profit para sa ancillary service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.